Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, naglabas lang po ng update si Senator Rapi Tulfo tungkol dun po sa nangyaring pag-walkout niya dun sa Senate hearing na kasama si Senator Bato de la Rosa. Ito po yung iniiyak-iyak po ng mga anti-Tulfo na sinasabi pinahiya raw ni Senator Bato de la Rosa. Itong si Senator Rapi Tulfo na kalaunan nito kinlaro na hindi naman po yun ang nangyayari. Pagkos si Senator Bato de la Rosa pa yung humingi ng dispensa dito kay Senator Rapi Tulfo dahil dun sa sinasabing siguro na hindi nga daw nahawakan ni Senator de la Rosa yung kanyang komite ng maayos na ikinasama ng loob o ikinatampo nito ni Senator Rapi Tulfo, which is meron namang karapatan si Senator Rapi Tulfo na magtampo or magkaroon ng sabihin natin na pagdududa or anything na parang against dun sa nangyari. Kasi meron pong biktimang rito na argabyado. Yung nga po yung ikinulong nitong mga pulis na kinaso ay direct assault. So ito, panoorin po natin itong update ni Senator Rapi Tulfo. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike rin po ng video. Wala naman pong bayad na, kaya pindot na. So ito, panoorin na po natin ang update ni Senator Rapi Tulfo tungkol dito sa Senate hearing na kung saan nag-walkout po siya. So ito, panoorin na po natin. By the way, shoutout nga pala kay Atty. Villarmor at kay Kawanted. Gamitin ko lang po itong video nyo. So tuloy po natin. Akong mga bibigyan sa inyong update, mga kaganapan sa Senado. And of course, yan po ay tungkol doon sa hearing sa Public Safety and Order na kung saan yung dalawang kaso hinandle ko rito, hinhear sa Senado, hindi nga lang po naging maganda yung unang kaso. Kung matatandaan mo yung Vicente family, yung pinasok ng mga nakabonet. Opo, bonnet gang po. Saksakan ng pagkasinungaling ng mga pulis na yon hanggang sa hindi ko na matiis. I have to say to Chief Bato de Rosa na mag-walkout ako dahil hindi ko po maatim na pinaglaruan po nila ang biktima. Pati ba naman sa Senado paglalaruan kami? Ito yung sinasabi ng mga anti-Tulfo na yung ginawang pag-walkout doon ni Senator Rapi Tulfo is mali daw po. So, ito naman po yung tanong ko sa inyo, kaya nyo ba sabihin yan doon sa mga biktima nitong bonnet gang ng PNP na mali yung ginawa ni Senator Rapi sa pagtatanggol sa kanila, na nilabag yung kanilang karapatang matao? Kasi ito yung iniiyak-iyak nila na sinasabi nga na masyado raw naging judgmental na rito si Senator Rapi Tulfo doon sa mga pulis. Pero paano naman yung mga biktima na inargabyado nito mga pulis? Tandaan po ninyo, may-ari po ng bahay yung ikinulong nila at ang ikinaso ay direct assault. Diba? Sabi ko nga sa inyo, normal lang na magkaroon ng hesitant kahit sino na pasukin ng kanilang bahay ng mga nakabonet. Kahit magpakilala pa itong mga pulis, talagang magkakaroon ng komisyon na bakit mo papayagan yung isang yung mga individual na nakabonet, diba, napasukin yung bahay mo. Kahit sino, normal na yun na magiging reaksyon ng isang tao na pumasok sa kanyang bahay ng mga nakabonet, di ba? So, kaya nyo bang sabihin dun sa mga inargabyado nitong mga nakabonet na pulis na mali yung ginawa ni Senator Rapi Tulfo, di ba? Tutuloy natin. And ako po ay nagpapasalamat kay Chief Bato kasi after that incident sa lounge nakita kami and he apologized to me kung hindi raw naging maganda ang takbo at pasensya na, and inamin niya sa akin na pati siya naniniwala siya na saksakan ng sinungaling yung mga pulis. Siya na mismo, yun. Galing po sa bibig mismo ni Senator Rapi Tulfo, si Senator Bato de la Rosa mismo ang lumapit sa kanya, ang nag-approach. At yun nga, sinabi nga daw na naniniwala naman daw si Senator Bato na nagsisinungaling itong mga pulis na to. So yun nga, inamin din niya na siguro hindi lang nagustuhan ni Senator Rapi Tulfo yung pag-handling niya dun sa Senate committee na yun. So makikita nyo na si Senator Bato de la Rosa hindi niya binabangga rito si Senator Rapi Tulfo. Siguro nagkataon lang talaga na gusto niya lang klaruhin kasi magulo nga yung statement ng mga pulis
So gusto niya lang kasing klaruhin siguro, talaga ma-pinpoint kung saan ba talaga, ano yung pagkukulang o ano yung pagkukulang nitong mga pulis na to. Paano sila sumablay. So, andun, makikita nyo naman talaga na humingi ng paumanhin ito si Senator Bato de la Rosa at na-approach pa to si Senator Rapi Tulfo. Happy na ako doon. And I thanked him. Sabi ko, thank you, Chief. Pati siya. Saksakat ang sinungaling mga yon, sabi niya. Ba't ka umalis agad? Kasi papakontem ko na yon. Hindi ko na matiis eh. Tuloy-tuloy yung pagsisinungaling. Lantaran. Sabi ko nga kayo mga 3 pulis, mga loko-loko, kaya nyo napasok yung bahay ng Vicente family kasi bahay ng mahirap. Opo. In example ko nga subukan nyo pasukin yung bahay ni Senator Bato de la Rosa. Alam nyo na bahay ni Bato de la Rosa yan. Tapos may nag-tip sa inyo na, oy, may nagtatago dyan ng suspect. Papasukin nyo ng ganun-ganun lang? Hindi. Kahit na hindi bahay ni Senator Bato de la Rosa, bahay ng isang kilalang tao, ginagalang sa lipunan, papasukin nyo ng ganun-ganun, hindi nyo gagawin yun. Gagawin nyo yun sa mga taong alam nyong mahirap, pobre, na walang panlaban. Real talk yung sinasabi rito ni Senator Rapi Tulfo. Totoo yun. Diba? Kung yung mga bahay na yung mga gated subdivision yan, hindi nila makapasok na basta-basta yan. Tad ng kaso yan, sigurado. Kasi may mga may pera, kayang kumuha ng on-the-spot na abogado. Unlike ng mga mahihirap na kagaya natin, wala tayong kakayanan kumuha ng on-the-spot. Dadaan tayo sa proseso. Kung kailangan natin kumuha ng abogado, lalapit pa tayo sa PAW. So alam naman natin sa PAW na may mga requirements din yan bago ka mabigyan. At hindi yan on the spot magbibigay sa'yo ng abogado. Diba? Yung ibang inaaresto na bago basahan ng Miranda rights, dapat yan may mga abogado yan eh. Diba? Pero nai-inquest nila ng walang abogado tulad ng nangyari dito. In-inquest nila yung mga biktima ng walang kasamang abogado. Diba? Doon makikita nyo yung sinasabi ni Senator Rapi Tulfo. Kung mayaman, yung papasukin nila, hindi basta-basta yan. Sigurado, magpapasintabi pa yan. Sigurado, masyadong ano pa yan, magagalang pa yung mga yan. Pero dito, dahil nga mahirap nga yung kanilang tinatarget, so kahit batukan pa nila yan, pwede nilang kasuhan yan kapag may lumaban. Tulad nga nangyari dyan, nagkaroon ng komusyon dahil nga hesitant yung may-ari ng bahay. Ang ginawa, kinasuhan at naipakulong nila ng walang abogado. Makita nyo yung difference. Kung yung, halimbawa, ang pasukin nila dyan, kapwa nila pulis or may perang militar, malamang nagkabakbakan yan. Siyempre, nakabonit diba? Hindi nila basta-basta yun. So, real talk yung sinasabi rito ni Senator Rapi Tulfo. Kung nyo ginagawa, etong napikon ako ng husto. Sure. Siyempre, sabi ko, para malaman kung sino nagsabi na totoo, yung previous hearing. Kasi gigil na ako Lie detector test. Sabi nung Vicente family, opo. Yung 3 pulis, medyo nag-alanganin sila. Parang ayaw nila. Hindi namin pinilit. And then later on, upon the advice of Senator Bato de Rosa na, baka gusto nyo konsultahin yung inyong counsel. Kasi sinasabi nila na upon the advice for counsel, hindi na po siguro. So ngayon, pinatawag yung counsel nila. Nag-usap sila. Matagal, usap na, masinsinan. Nadili nga yung... So dito, pinakita rin ni Senator Rapi Tulfo na hindi naman talaga naging bias dito si Senator Bato de la Rosa dahil nga tinanong din daw niya na parang pinakonsulta niya muna sa legal counsel nitong mga pulis kung papayag doon sa lie detector test doon sa hinahamon ni Senator Rapi Tulfo. So doon pala makikita nyo na hindi naman yung pagpabor ni Senator Bato de la Rosa doon sa mga pulis para konsultahin muna yung kanilang mga legal counsel. Bagkus yun talaga yung proseso. Diba? Kasi lahat naman pwede tumanggi sa lie detector test. Pero yun nga, binigyan nila ng pagkakataon itong mga pulis na konsultahin muna yung kanilang mga legal counsel bago sila sumagot kung kakasaba rito sa lie detector test ni Senator Rapi Tulfo. Hearing And then after that, okay, pumayag. Sinabi namin, sigurado ka, payag ka na, walang pilitan to. Opo,
pati si Senator Tolentino nandun at that time, Francis Tolentino. Sure ka na ha? Di ka na pinipilit, karpatan nyo na hindi pumayag. Opo, okay na kami. Okay na. Aba, mantakin mo. Yung sa araw ng paglalay detector test, umatras. Okay. O, di ba? At yung Vicente family, yung mga biktima, pasado. So doon pa lang medyo nagkaroon na ng malaking pagdududa si Senator Rapi Tulfo dahil nga umatras sa lie detector test itong mga pulis, unlike doon sa mga biktima na nag-go. So mas lalong tumibay yung hinala ni Senator Rapi Tulfo na mga nagsisinungaling itong mga pulis na to dahil ba't nga naman kayo atras, parang last minute atras kayo pagkatapos nyo umuo, di ba? Doon pa lang makikita nyo na doon parang mas naramdaman ni Rapi Tulfo na talagang sinungaling o nagsisinungaling itong mga pulis dahil sila yung nasa pwesto, sila yung sabi natin kung totoo yung paratang nila, tatayuan nila yung kanilang argumento. So dahil nga umatras, ligwak. Truthful, idol. Tingnan yung kasinungalingan ng mga ito, mga kapatid. Nung sinabi nung isang kasama nila doon sa hearing, Opo. we were serving the warrant at meron kaming hawak na warrant. Sabi ng mga pulis. Ang sabi naman nung PD nila, wala silang warrant. Kasi covert operation ang ginagawa nila. Covert operation. Yung Napolcom, nag-disagree. So hindi sila consistent. Tuloy-tuloy pa rin pagsinungaling nila. And then, maswerte sila, mabait sa kanila si Senator Bato. Napipiko na ako, pinagsasamantala nila yung kabaitan ng Senator Bato, kaya tuloy-tuloy yung kanilang pagsisinungaling. Alam nyo kayo mga pulis, yan yung ugali ninyo na yung mga maliliit nating kababayan, alam nyo na walang kalaban-laban. Yun yung tinatapak-tapakan yung karapatan. Nilapastangan yung kalang... So parang ganito lumalabas dyan, mas tinatarget ng mga pulis, mga tiwaling pulis po yung mga kababayan natin mahihirap na kagaya natin kasi alam nila yun yung mga hindi papalag. Pero yung mga mayayaman na alam nilang kayang pumalag, yun ang hindi nila, parang untouchable. So di ba parang baliktad? Dapat tayong mas mga mahihirap na walang kakayanan, bas dapat tayo yung pinoprotektahan ng ating kapulisan. Pero yun nga, ito yung pakiramdam ni Senator Rapi Tulfo na bakit ganun. Pag mahihirap, yan yung tinatarget ninyo, na yan yung mas pinagsasamantalahan ninyo, yung mga mahihina. Bakit yung mga dapat na brasuhin nyo, yun ang hindi nyo kayang brasuhin. So, ibig sabihin parang lumalabas, ang kaya nyo lang takutin, yung mga mahihirap na kagaya po natin. Karapatan. Another example, Pampanga, malala mo yun? Yung isang pamilya. Ito naalala ko, ito yung kinikwento ni Senator Rapi Tulfo, napanood ko to. Ito yung pinasok doon sa loob mismo ng banyo at nang hindi pinagbuksan, kinulong. Take note nasa loob to ng CR. Dahil hindi pinapasok ng polis, ikinulong. Sa CR, sir. Okay, ganito po yung nangyari. Malala ko pa po ito. Yung mga pulis na grade ng tupada. Opo. Sa pag-grade ng tupada, nagtakbuhan yung mga nagtutupada. At isa doon, hinabol nung isang pulis. Nagkahabulan. Hanggang sa, hindi niya makita kung saan na pumunta, saan na sumuot. And then meron isang kalsada dyan, may tao siya nakasalubong ata, tinuro banda doon. So lumiko yung pulis. Pagliko niya, may nakita siya, isang lalaki doon, nakatayo sa veranda. Agad-agad, pinelyuhan niya. Hindi pala kontento, pumasok ng bahay. Ito pa po. Ngayon, yung CR, kinakatok niya. Gumagamit ng CR yung tao, isang tao doon. Member ng family. Opo. Ayaw buksan, gumagamit ng CR Sinipa po yung pinto ng CR. Kinaladkad, hindi pa tapos mag-CR, kinaladkad. Tumataas pa ng pantol, kinaladkad. Tapos, harap-harapan, nandun yung mga anak. May baby pa nga sumisigaw doon Pinagkakaladkad niya, dumating mga tropa niya. Kinaladkad po, 3 ata sila o 4 sila. Kinulong! Alam niyo po yung kinaso, tulad po doon sa, Bulacan din ba yun? Okay, sorry, hindi pa Pampanga, Bulacan. Tulad din po sa ginawa doon sa Vicente family, direct assault.
So nakita nyo yung pattern. Yung pinakamadaling pwede ikaso is direct assault. Kasi pwede nila sabihin na nanlaban sa mga kapulisan. Siyempre, ano ba yung first instinct mo kapag ikaw ay aarestuhin? Sabihin natin, yun nga, dadamputin ka at magpakilala ng pulis. Siyempre, una, hindi ka hindi ka muna maniniwala. Siyempre, kung una kung wala ka namang kasalanan, bakit ka aarestuhin? Pangalawa, kung nakasibilyan yan, ay mali mo ba kung isasalvage ka niyan? Na nagpapakilala lang palang pulis yan. Siyempre, andun yung papalag ka. Pero ano yung pinakamabilis na ikaso? Direct assault. So, ang nangyari nun, ang ending nun is ikinulong din po yung may-ari rin ng bahay. Siyempre, doon nga nagsisiyar. So, i-assume natin bahay niya yun. So, pinasok yung bahay niya, nilibag yung kanyang karapatan. Siya pa yung kinulong. Diba? Kaya doon humuhugot itong si Senator Rapi Tulfo doon sa mga kababayan nating mga mahihirap na masyadong naaargabyado nitong mga tiwaling pulis. Kaya gano'n lang yung reaksyon ni Senator Rapi Tulfo nung mag-walkout siya. Kasi hindi na nga daw niya kinaya yung pagsisinungan. Kasi nga, very inconsistent. Saan ka nakakitang magsiserve ng warrant na walang dalang warrant? At sinasabi ng kanilang head is wala naman daw warrant. Pero sinasabi ng mga arresting officer is meron daw silang warrant. Hindi lang dala. Gaya nga na example ko sa inyo, ikaw na nagmamaneho ng sasakyan at hindi kitang ka, tinahanap ang lisensya mo, sasabihin mo sa enforcer, meron akong lisensya. Hanapin siya, sir, lisensya nyo. Meron akong lisensya. Nasaan? Hindi ko po dala. Nasa bahay. So, paano maniniwala yung enforcer na meron kang lisensya kung hindi mo dala? Diba? So, dapat mandatory. Every time magmamaneho ka, dapat dala mo yung lisensya mo. So, dapat ganun din dapat sa pag-aresto ng tao. Magsiserve ka ng warrant, dapat dala mo yung warrant. Pero dito, may warrant daw, pero hindi dala. So, doon, makakalusot na sinasabing meron ka lang warrant. Direct assault. Siyempre, papasok ka ng bahay, nakasibilyan ka, akala nung may-ari ng bahay, kung sino na ito, abay, pumalag, tinulak, nagtutulakan. Yun agad ang kinasulat, direct assault to person in authority. Ganun po palagi ang ginagawa ng loko-lokong mga pulis. Para makulong nila isang tao na naagrabyado nila, direct assault. Kaya nga yung sa Vicente family, ito bumalik tayo dun sa nakabonet. Apo. Di dinampot nila yung tatay. Dinala dahil direct assault, nagkatulakan eh. Akala kasi ng tatay, mga akyat bahay. Di ba, umakyat pa nga sa bubong yung isa doon eh. So dinala. Yung anak, natural, susunod. Tanya mo to. Gaalala, sir eh. Of course. Para tingnan kung kumusta ang kalagayan ng kanyang tatay. So nag-uusyoso sa, pati siya, kinulong. Sabi ng pulis, hindi. Dinirect assault kami. Sabi nung Vicente, victim, anak, andun ako sa presinto, ang lalaki ng katawan nyo. Bakit ko kayo madirect assault? Nakita nyo kasinungalingan? Isa pa yun. Diba? Saka naman nakakita na nasa loob ka ng presinto, mag-aamok ka. Diba? Doon pa lang, hindi ka na matatakot. Dapat nga, safe ka na dapat ng feeling mo dahil nasa loob ka ng presinto. Pero ang nangyari, pinalabas, nag-direct assault ka. Sabi nga nung biktima doon ang lalaki ng mga katawan yan, ang tit-tit ko, paano ko papalag? Diba? Doon pala makikita mo, binaril ka doon, kung sabihin nila, nanlaban ho nakagaw ng baril. Siyempre, yung agad yung iisip sa isip mo na, ba't ka naman gagawa ng hindi maganda sa loob ng presinto na alam mo, pwede kang gawa ng hindi maganda or gawan ka ng kwento para maitumba ka. So, yun nga nangyari. Swerte lang niya, hindi siya itinumba. Ikinulong lang at ikinaso rin. Is direct assault din. Diba? Yun yung nagiging pattern. Kaya nga, doon ka si Senator Rapi Tulfo sa mga ganyang klaseng polis. Bakit po ang isang civilian pupunta sa police station, ang lalaki ng katawan, pagsusuntukin niya yung mga pulis? Doon po hindi ko na makaya talaga. Gigil na ako. Hindi sila magkakatugma-tugma yung salita. Talagang halata. Sabi nga ni Chief Bato, naniniwala ko talagang napakasinungaling yun. So even Chief Bato, naniniwala na sinungaling. And yet, pinagsasamantala nila kasi mabait sa kanila si Chief Bato eh. Parang sige lang, keep going. Hindi ko na kaya. Sabi ko, putres to. I don't want to put up with this. So nagpaalam ako, sabi ko, Mr. Chair, sorry, I have to walk out.
Kasi pag tumagal pa ako ng isang minuto doon, baka mapamura na ako, which I'm not gonna do sa hearing. Hindi maganda mapagmura doon. Tumayo na lang ako. Grabe. Grabe itong mga pulis. Lumalala ng lumalala yung kanilang kabalastugan. Marami na po mga insidente na kung saan pag maliit kang tao, madali ka matapak-tapakan. Pag pulis po ang may kaso, bine-baby-baby. Totoo yan. Marami na kami mga pulis na may kaso rito, na sinumbong. Naku, sobrang pambi-baby. Pero pag pobreng kababayan natin na may kaso, may atraso, aba, hulihin, baka mamaya sabihin, ng agaw ng baril. Yun ang palaging sinasabi, ng agaw ng baril, kaya nabaril. O pagdating sa kulungan, nagbigti. O dili kaya binugbog ng mga kapwa preso. Ganon. Pagtitipan nila, pag mahirap. Yan nga eh. Yun din kasi yung mga naging reklamo kay Senator Rapi Tulfo ng mga kababayan natin, ng mga, yun nga, na experience yung ganyang insidente na lumapit sa kanya. Meron nga doon nga yung binugbog nga raw sa loob ng kulungan ng mga kapwa preso raw dahil nag-aamok daw doon. So parang yun daw yung nagsimula ng gulo. Napilitan daw gumante ng mga ibang preso. Kaya yun, napatay daw. Meron naman sinasabi ng laban. So alam naman natin yung mga ganyan diskartehan ng mga pulis na nababalita naman yan. So yun yung doon kumuhugot si Senator Rapi Tulfo ng yung sentimento niya. Kaya nga, alam mo, kaya nga gustong-gusto siya ng mga kababayan natin. Kasi nararamdaman ni Senator Rapi Tulfo yung nararamdaman ng mga maliliit na kagaya natin na walang kakayanan na ipaglaban yung karapatan natin. Gawa nga siyempre, ano ba naman laban natin sa mga pulis na mas kayang magbigay ng kaso. Unlike kung tayo mga sibilyan magkakaso sa mga pulis, medyo talagang dumadaan sa butas ng karayom at sasabihin kailangan dumaan sa proseso yung mga pulis sa pagkaso sa kanila. Unlike sa ating mga mahihirap, parang nasa-shortcut. Ang daling kasuhan ng direct assault na anytime. Once sinampangan ng direct assault is kulong ka agad. Yun yung dun talaga medyo allergic si Senator Rapi Tulfo kapag yung mga mahihirap nating kababayan, yung mga naargabyado talaga. Pilipinas yung masakit Kumbaga parang bawal maging mahirap dahil kapag mahirap ka, yari ka sa mga pulis na abusado. So yun po talaga yung totoo doon. Real talk po yun. Kapag mahirap ka, mahirap din kumuha po ng justisya. Lalo na po yung kalaban po ninyo, medyo may alam, medyo may kayang gumastos. Alam niyo naman magastos po talagang makipaglaban sa korte. Hindi po tayo nagbibigay ng pagdududa sa ating justice system. Ang sinasabi lang po natin dito medyo magastos at maproseso po ang paglaban sa korte. Kaya nga karamihan sa mga kababayan natin lumalapit kay Senator Rapi Tulfo sa kanyang programa kapag ang kanilang makakalaban pagdating sa legal battle may sinabi sa buhay, may position sa buhay at mayroong position sa gobyerno. Dahil siyempre andyan na yung mararamdaman niyang dehado siya at lumalakas lang ang loob kapag natulungan ni Senator Rapi Tulfo. So abangan po natin, meron pa rin susunod na hearing itong committee na to ni Senator Bato de la Rosa, kasama pa rin po si Senator Rapi Tulfo. So tingnan natin kung ano po yung mga mangyayari po sa mga susunod na hearing laban sa mga tiwaling pulis na to. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo.